Mapagpalang araw sa inyo mga kakwento at maligayang pagbabalik. Dahil eksperto si DKU sa martial arts, may ilan siyang nagamit ng mga ipinagbabawal na mga techniques. Kung di nyo po namalayan mga kakwento ay kitang-kita po ni Mr. Kwento sa laban. Kung hindi nyo po alam ay tara ituturo ko sa inyo. Una, ang tumtakuko. Tumba, talon konte, kukak. Ang istilong ginagawa para iwas disgrasya pag nadadapa. Buenatek, bulating inasinan teknik. Ang pagpipitik-pitik ng iyong mga pa na tila ba parang bulating inasinan na epektibong paraan ito para matakot at magulat ang kalaban pero ang kanyang pag-atake ay hihintuyan. Pangatlo, Adriatic Koreanese. Ito ay medyo mahaba. Ito ang Akao drama technique, ang malupitang Korean drama moves na may halong Japanese, kaya Koreanese. Marami pa akong nakita ng mga ipinagbabawal na techniques pero hindi ko na lang sasabihin dahil baka magalit si DKO sa akin. Hindi, biro lang mga kakwento. Ganyan talaga ang exhibition match dahil ang layunin lang talaga nito ay ma-entertain lang ang mga manunood at hindi rin magkakaroon ng grabing pinsala ang mga boksingero. Kaya ikaw kakwento, nasiyan ka ba sa napanood mo? Samantala, sa round 6, bagsak at pinatulog na ni Terence Crawford ang kanyang kalaban na si David Avenetian at tagumpay na nadipinsahan ni Crawford ang kanyang WBO welterweight title at ang bakbakan nila ay naganap ito sa Omaha, Nebraska. Maganda man ang ipinakita sa laban ni David pero siya ay tila ba nahirapan sa pagpapalit-palit ni Crawford ng kanyang fighting stance kaya pagdating sa round 6 mga kakwento nang nagpalit na naman ng southpaw stance itong si Crawford. Napakalakas at bilis ng right hook na pinakawalan niya bilang pantapos niya sa rumaragasang kombinasyon na kanyang pinakawalan at dito na bumagsak si David. Ayon kay Crawford, siya ay nagpapainit lang sa early rounds at sinusukat lang niya ang galing ng kalaban. Pero yun na nga mga kakwento ay nadali niya ito sa pamamagitan ng right hook at sa pag-iba-iba ng kanyang stance na ginawa niya sa laban. Tinanong naman si Crawford kung lalabanan na ba niya si Spence sa susunod. Ang sagot naman niya ay sana mangyari yan sa hinaharap. Napanatili naman ni Crawford ngayon ang kanyang malinis na record at meron na siya ngayong kartada na 39 wins at 30 knockouts. Habang si David naman mga kakwento ay may kartada na ngayon na 29 wins, 4 losses, 1 draw at 17 knockouts. Samantala, batikos naman ang natanggap ni Teofimo Lopez pagkatapos na siya ay indiniklara na panalo sa laban nila kontra kay Sandor Martin para sa 10 rounds WBO International Super Lightweight Championship at nanalo nga si Lopez mga kakwento via split decision at naganap ito sa Madison Square Garden sa Amerika. Bumagsak si Lopez sa round 2 pero para kay Lopez, siya ay nadulas lang pero binilangan siya ng referee at ipinagpatuloy ni Lopez ang laban. Ito naman ang judges scorecards, 97-92 pabor kay Lopez, 96-93 kay Lopez pa rin at 96-94 para naman yan kay Martin. Ayon nga sa ilan, ang mga nanood sa laban ay hindi raw talaga na-impress sa ipinakita na laban ni Lopez. Si Lopez ngayon mga kakwento ay may kartada na ngayon na 18 wins, 1 loss at 13 knockouts. Habang si Sandor Martin naman ay may kartada siya na 40 wins, 3 losses at 13 knockouts. Samantala, nabigo naman na nadepensa ni Josh Warrington ang kanyang International Featherweight World Title kontra yan kay Luis Alberto Lopez via majority decision. Sa round 2 pa lang mga kwento ay lumabas na ang tsampurado sa banda ng kanyang mata pero hindi ito naging hadlang sa kanya at nagpatuloy sa laban at nakasurvive siya sa panghuling round na hagupit ng atake ni Warrington at siya na ngayon ang bagong International Boxing Federation Featherweight Champion. Ang isang judge na si Howard Foster mga kakwento ay nagbigay siya ng 114-114 tabla habang si Adam Hite at si Mike Fitzgerald ay nagbigay sila ng parehong 115-113 parehan kay Luis Alberto Lopez. Si Warrington ngayon mga kwento ay may kartada na ngayon na 31 wins, 2 losses, 1 draw at 8 knockouts habang itong si Luis Alberto Lopez naman ay may kartada na siya na 27 wins, 2 losses at 15 knockouts. Mga kakwento, sa edad ngayon ni Manny Pacquiao na 43 taong gulang, andyan pa rin ang kanyang bangis at lakas ng kanyang mga suntok
at kaya pa rin niyang magpabagsak kahit na mas malaki at mas matas pa sa kanya ang kalaban. Pero ganun pa man mga kakwento, congratulations sa iyo Idol Manny dahil panalo ka by a round 6 unanimous decision. Mga kakwento, ano naman ang masasabi niyo sa plano ni Manny Pacquiao? Handa siyang magbabalik muli sa ibabaw ng ring para lalabanan sina Errol Spence Jr. o di kaya si Terence Crawford. Mga kakwento, opinion mo ibahagi mo dahil masaya po kaming babasahin ito. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito, yaba, gawin mo na. Yo, Cuadro Alas 3-time world champion. So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na. Let's go! Boom! Pero bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Palo Antipas, kay kakwentong Freddy Iskal Channel, kay kakwentong Rodolfo Baliga, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.